Nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo dito sa Commonwealth Avenue kung saan nananawagan sila ng hustisya at katapatan ngayong araw ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagsagawa ng magkahiwalay na pagkilos ang iba't ibang organisasyon at sektor upang ipanawagan ang mga issue gaya ng pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya, sapat na sahod, pagpigil sa paksilika at karapatan sa lupa ng mga tribo bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga magsasaka doon po sa lalawigan ng Batangas, partikular sa Hacienda Rojas, sa lupa ng mga Lopez, sa Coronel Lopez, doon sa Patugo, sa Palayan, at marami pang iba sa lalawigan ng Batangas. Makikita! Ayon sa mga grupo, layunin ng kanilang pagkilos na maipabatid sa pamahalaan ang mga isyong kinakaharap ng kanilang sektor, kabilang ang kasalukuyang pamamahala ni President Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ang ating dinidiinan, wala pareho sa ating Pangulo at Vice Presidente ang siyang naglilingkod sa taong bayan at pareho silang sangkot. Kaya merong mga tao sa lansangan na tumutungo ngayon para ipakita upang panagutin sila. Iginiit din nila ang pangangailangang matugunan ang isyu sa langis, pangunahing bulihin at ang talamak na isyu ng korupsyon sa pamamagitan ng konkretong hakbang mula sa administrasyon. Nananawagan naman sila na maging bukas ang pamahalaan sa mga hinaing ng mamamayan at tiyaking maririnig ang kanilang boses. Samantala, nagpatupad ng kaukulang seguridad ang Philippine National Police o PNP upang mapanatili ang kaayusan sa paligid ng pagdarausan ng SONA. Patuloy namang inaasahan ng iba't ibang grupo na mababanggit sa talumpati ng Pangulo ang mga isyong kanilang inilatag. Sa ngayon, nananatili ang paninindigan ng mga grupong nagpoprotesta na gawing maayos at makatarungan ang pamamahala ng Pangulo. Hindi lang sa mga isyong kaugnay ng korupsyon, kundi pati na rin sa mga sektor na lubos na apektado nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.